napag-usapan natin ang patungkol sa pagtalo nitong si Obera kay T-Shorn. Kahit na napakalakas nitong si T-Shorn, ay napakalayo pa rin pala ng level nitong si Obera sa kanya. Pero bago natin simulan itong video na ito, ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tansura Contents. Sa channel na ito ay pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tansura Universe. So without further ado, let's get into the video. Ngayon, punta naman tayo sa point of view nitong si Geld. Ang kalaban niya naman ngayon ay ang Insector General na si Mujika. Isa itong warrior type na insect. Isa itong centipede na nagwi-wield ng malaking sword gamit ang kanyang dalawang mga kamay. Ang strength daw nitong si Mujika ay equal kay Geld, kaya even ang kanilang battle. Wala ni isa sa kanilang dalawa ang balak na mag-give in. Ang kasama nitong si Geld ngayon dito ay ang yellow at orange numbers. Itong mga ito ang kasama niya mag-maintain ng kanilang ironclad na line of defense. Ipinupush nila ang swarm of giant centipedes na pinangungunahan nitong si Mujika. Malaki ang bawat isa sa mga centipedes na ito. More than 30 meters in length ang haba ng bawat isa sa kanila. Isipin na lang natin kung gaano kahaba ang 30 meters. On average ay wala pang 2 meters ang height ng isang Filipino. Masyadong malalaki ang mga centipedes na ito. Kaya ang bawat isa sa kanila ay pinagtutulungan ng mga grupo-grupo. Tuwing nagsasuffer ng injury, itong mga ito ay gumagamit sila ng restorative potions para pagalingin ang kanilang mga sarili. Then kapag nauubusan naman sila ng lakas nang dahil sa pagod, ay nakikipag-switch naman sila sa mga nasa likod para ma-maintain ang frontline. Itong strategy na ginagawa nitong sila Geld para ma-hold ang kanilang ironclad na defense. Matagal na panahon ang ginamit nila sa pagte-training para pagsanayan itong strategy na ito. Kaya ngayong nasa battlefield na sila, ay talagang nagwo-work ang matagal nilang pre-practice. Kaya ngayon ay stalemate talaga ang laban sa pagitan ng dalawang forces na ito. Pero ang pinaka-notable na laban nga dito ay ang laban ng kanilang mga commanders na sila Geld at Mujika. Itong si Mujika daw ay isang master swordsman. Mukhang ito daw ay isang human na magaling gumamit ng sword sa kanyang previous life. Isa daw itong formidable na opponent. Umatake itong si Mujika gamit ang kanyang espada, pero nagawa itong masalag nitong si Geld gamit naman ang kanyang shield. Itong shield na ito ay gawa sa may gem na para naging part na rin ng kanyang actual body. Itong shield na ito ay umabot na ng mythical grade na level, at since parang flesh and blood na nga rin ito nitong si Geld, pwede na natin ito i-compare sa mga exoskeleton ng mga insectoids na part na nga rin ng kanilang mga bodies. Kaya tuwing nagkaka-damage itong shield na ito ay nag-heal rin ito ng kanyang sarili dahil part na nga ito ng katawan nitong si Geld. Sobrang lakas na naging impact nung naging salpukan ng sword nitong si Mujika at ng shield nitong si Geld, pero makto lang itong si Geld na parang wala lang ito. Tapos bilang counter attack ay ginamit naman itong si Geld ang kanyang meat cleaver, pero nai-anticipate din nitong si Mujika itong atake na ito at naipari niya ito gamit naman itong sword niya. Pero hindi lang ito ang naging move nitong si Mujika dahil biglang napakaraming legs ang umusbong sa katawan niya. Itong mga legs na ito ay lumabas sa gaps ng kanyang armor at tumusok itong mga ito sa may katawan nitong si Geld, pero hindi rin nakapenetrate ito dahil ini-unleash agad nitong si Geld ang kanyang Demon Lord Saki along with his corrosion na effect ng kanyang ultimate gift na Gourmaking Beelzebub. Ito yung parang mga red snakes na lumalabas sa may likod nitong si Geld. Ang tawag dito ay Chaos Eater. Kinagat nitong mga ito ang mga legs nitong si Mujika, pero hindi rin nagpapadaig itong mga legs nito dahil covered rin ito in evil aura, kaya na-cancel out ang Chaos Eater nitong si Geld. Paulit-ulit na nag-clash itong dalawang ito at ang mga abilities nilang dalawa. Hindi makita kung sino ang nananalo, pero syempre eventually ay kailangan rin matapos nitong laban na ito. Ngayon nagsalita itong si Mujika. Sabi niya maging si T-Shorn daw pala patay na. Hindi daw talaga nila in-expect na ganito pala kalakas ang mga forces na mga kalaban nila dito. Pero wala naman daw silang problema dahil tapos na daw ang preparation ng higher up nila. Nagtaka naman itong si Geld kung ano bang tinutukoy nitong si Mujika, kaya nagpatuloy itong si Mujika sa kanyang pagpapaliwanag. Sabi nitong si Mujika wag na daw yun masyadong isipin nitong si Geld kasi wala daw magagawa itong si Geld patungkol nga doon. Matagal na daw siyang hindi nakakalaban sa isang warrior na kayang tumapat sa kanya, kaya nag-enjoy daw siya sa may laban nilang dalawa nitong
itong si Geld. Gusto niya pa nga daw sana na ipagpatuloy itong kanilang battle. Kaso, ang problema daw ay wala na daw silang time. Then dumistansya na kay Geld itong si Mujika. Binigyan itong si Mujika ng order ang kanyang mga kasama at sinabihan niya itong mga ito na maghanda na daw sila mag-retreat. Nung nakita naman itong si Geld dito ay lalo niyang pinatibay ang kanilang mga defenses kasi meron siyang napansin. Meron daw nagbago sa may atmosphere ng kanilang battlefield. Kinabahan itong si Geld dito dahil mukhang masamang senyales daw itong pagbabago na ito. Mukhang meron daw paparating na isang napakalaking trahedya. Biglang nakaramdam itong si Geld ng matinding takot dahil sa nararamdaman niya na napaka-evil na aura. Napaka-overwhelming daw ng sense of danger dito. Kaya nagtaka itong si Geld kanina kung bakit hindi niya daw agad napansin itong presence nito. Tapos tumingin uli itong si Geld sa may langit at nakita niya na parang nagkakaroon ng isang ipo-ipo sa may ulap. Nagkaroon ng pakiramdam itong si Geld na mukhang may lalabas daw sa umiikot na ulap na ito. Kaya nagbigay ng order itong si Geld na maging alisto daw silang lahat. Lahat ng mga nandito ay nagprepare sa paparating na mga kalaban. Nakita nitong mga kasama ni Geld na maging itong kanilang commander na si Geld nga ay nagpapanik. Kaya talagang hindi biro itong kalaban na paparating dito. Nag-retreat ang mga kalaban nilang Insectars pero hindi ibig sabihin nun ay tapos na ang kanilang laban. Mukhang ang laban nga daw na ito ay nagsisimula pa lamang. Sa susunod natin na video ay punta naman tayo sa may point of view nitong sila Gupta. Mukhang dito sa part na ito ng battlefield magkakaroon ng isang malaking problema. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also, ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.